Unang labaw sa ang pagtahol, pagyupo sa didungan, hibulungan, bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos, nga mao si Ginoong Kristo ang pinakalabing gamahanan sa tanan. O gato nga palakpakan ang bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos. O balakpakan usab nato mga bilanggang igsoon ang mga bala manulunda sa bugtong ubuhi nga Diyos. Nga mao'y gisugo sa bugtong ubuhi nga sa bantayan taas, tibok simana, hangtod karong mga taknaan nakabutas sa balay lampuanan sa bugtong buhis. Palakpakan nato ang bugtong buhis Diyos. Hog, palakpakan nato ang bugtong buhis sa mga sinugo ng ipadala. Walay lain atong mahal og pinalanggang Father lahi. Hog sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong na sugo walay lain. Atong mahal og pinalanggang Pastor lahi. Happy Sabbath mga bilanggang igsoon. Hog ato sa palakpakan atong Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Thou hast magnified thy word above all thy name, walay lain. Pastor Amancio Macolba Buntilaw, kauban niya kapikas kinabuhi. Sister Mila Buntilaw, palakpakan na ito pero yung soon. Og sa itong First Division Pastor, Pastor Aurelio Mukatkat, uban sa iyang pamilya. Division 2, Pastor Alex Roidas, uban sa iyang pamilya. Division 3, Pastor Marcos Turiba, uban sa iyang pamilya. Division 4, Pastor Joseph Salig, uban siyang pamilya og sa atong Division 5 Pastor walay lain Pastor Nestor Manga uban siyang pamilya. Ha? May butag ganinyong tanan. Ingon ang balaang kasulatan, duha o tulo magatigom o magahiskot sa akong pangalan, anaa siya sa taliwala. Busa palakpakan ato ang bugtong buhing Diyos. Kay sobra naman tas duha. Sobra naman tas duha. Uncle George. O gatong palakpakan mga iksunan. Ha? O gatong welcome. Sekretary sa Gingharian Pagkamatarong, wala lang si Sir Elena Neri, uban siya mga anak, si Sir Shama Neri. Og sa atong, sa akong pinsan, sa akong igagaw nga gwapa, si Sir Mary Rose Elton, palakpakan na to. Uban sa atong mga young at heart. Uncle George, you belong. Young at heart. Nanay Durak, palakpakan na to, mga blanging suon. Uban ni Nanay Borlat, palakpakan na to, uban siyang apo. Og sa bunsong kapatid o kinamanghuran sa atong mahal malanggang Father ay walay lain. Young at heart mo din, 48 pa. Uncle George Mendez, palakpakan na to, mga malanggang suon. Og sa akong guwapa o butan ngayon si Sir Mila, palakpakan na to. Og sa akong igsuon, nga lami magluto, wala si Sir Michelle Kabasag, palakpakan na to. Uban sa iyang mga anak, Brother Ryan Redoble, si Sir Yuna Redoble. O kay Brother Tonton Diasis, kagigang pagpalawan, palakpakan na to. O sa atong legendary organist, walay lain, Brother Christian Luis Neri, palakpakan na to. O sa editor, sa atong guwapa nga editor, walay lain, Sister Sheena Labad, palakpakan na to. O sa atong Back to Christ Apologies, walay lain, Commander Atsa, palakpakan na to, mga palanggang igsoon. Wala magdangaluya ito ang Happy Sabbath! Happy Sabbath! Ay mo kaluya, ingon lagi ang bugtong buhing Diyos nga. Dili, wala nagkinahanglan og daghan ang bugtong buhing Diyos. Ang gikinahanglan sa bugtong buhing Diyos, katong mga nagmatinud-anon, nga nag-alagad sa bugtong buhing Diyos. So, may mo ng daghan. Kung wala man nagsubay sa saktong dalan. Palakpakan na ito ang bugtong buhing Diyos. Huwag ako diya yung di-great makaigsunan ato mga viewers karon. Sister Mikaela, maglasang diha sa Nueva Ecija. Happy Sabbath. Sister Summer Bell Hart, diya sa Hong Kong. Happy Sabbath. Ingat siya, Happy Sabbath day mga kapatid. In Kingdom of God and His Righteousness. Happy Sabbath. Sister Elena Neri, Happy Sabbath everyone. Sister Annalisa Baguio, Happy Sabbath. Happy Sabbath sa lahat ng ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man makalating ang balatutunan ang Pastor Live. At ngayon karon mga pinag-aksyon, magbisaya sa ko kay naamang ko dire sa ang mga pinlanggang tigpaminaw, mga Bisaya man. Bawi lang ta. Bawi lang ta sa mga live nato from Mondays to Fridays sa tabang sa Bugtong Buhing Diyos. Palakpakan nato ang Bugtong Buhing Diyos. Daghang salamat sa atong background. Luchin Marianto, Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath. Luchin Marianito. Luchin Marianito, Happy Sabbath diha kanimo pinlanggang igsuon.
O, happy Sabat, nalipay ta, nga kauban nato ang bugtong buhing nga Diyos, ang presensya sa bugtong is, palakpakan nato ang bugtong buhing nga Diyos. Sa unom kaadlaw, mga bilanggang igsoon, gibuhat sa bugtong buhing nga Diyos, ang langit, ang yuta, ang tanang budang, makita o di makita. Hello, okay. Gibuhat niya makaigsunan, o ang tao, gibuhat niya sulod, sa ikanom nga adlaw, o nipahulay siya sa ikapito nga adlaw. O gipabalaan niya kini Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Palakpakan na itong bugtong buhing nga Diyos. Og sini pa ako mabot sa unahan ang pagtahod at pagyukbo sa dilihitubngan kahibulungan bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang budang makita og di makita lakip na atong tagsa-tagsa ka mga hinulamang kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Sinanay durak ra gyud in taon nga di medyo dili na kayo makapirakan, palakpakan ha. Wala ko kabalo makaigsunan asa itong mga ubang mga kaigsunan pero importante, nga naata diri karon sa balay alam po sa bugtong buhing nga Dios. So mga kaigsunan, unsay topic ni Pastor Mans kaganina? Uncle George? Ha? Unsay topic ni Pastor Mans? Unsaon nabay makaikya sa adlaw sa paghukom? Ha? Kabalo mo kaigsunan, Revelation chapter 22 verse 12, nagaingon. Sa balaang kasulatan, behold, I am coming quickly and my reward is with me. Okay? To give every man according as his work shall be. Magahatag ang bugtong mo isugante sa matag usa nga mga binuhatan. So katong adlaw sa paghukom makaigsunan, ang mga tao makaigsunan nga makaikya sa adlaw ng paghukom malalayan gid mga bugtong na anak sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kaning adlaw nga paghukom, judgment man is bugtong buhi nga Dios. So ang atong topic karong buntag sa adlaw ng igpapahulay, asa ka nahisakop? Asa man ka nahisakop? Ang atong power verse, mabasa nato sa Matthew chapter 25, verse 31 to 33. Kani nga sambingay mga pilanggiingson mahitungod sa karnero o sa kanding. Asa man ka nabilong aning duha? Asa ka mahisakop? Asa ka nahisakop karon? Okay, remember makaigsunan, there are 4 parables. Dunay upat kasambingay makaigsunan nga naghisgot mahitungod sa pagpangandam sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong ubuhi nga Dios. Kani nga parabol makaigsunan kung makabasa niyo Matthew chapter 24 na igisgutan diha nga naay the wise and faithful servant and the wicked servant. Naay Matthew chapter 25 naay 10 virgins diha nga sambingay. Naay sambingay diha sa talents nga nilakaw ang ilang agalon, nagbilin og 5, nagbilin og 2, og nagbilin og 1. Og naay sambingay mahitungod sa kanding og sa karnero. Okay? So they are pointing to the times that we are living in today. Kanina mga sambingay makaigsunan nga naisgutan diri makaigsunan nasa Matthew chapter 24 and 25, naga-point ni siya makaigsunan karong panahon na kung asa nagpuyo na ta sa katapusang mga adlaw. Importante kayo ni sa kung sa unsang pamaagi kita angay magkinabuhi kung sa ang angay natong buhaton sa atong panahon karon. Okay, let's begin by reading Matthew chapter 25 verse 31 to 33. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios mo si Ginoong Hesukristo. Mateo 25:31 paingon sa 33. Og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding og ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. You see mga pinagigison katong kantang ginang pinagpala, ang mga tupa, ang mga karnero nasa tuong kamot. Apan ang mga kanding nasa walang kamot mga igsunan. Ako sa dang gigreet og happy Sabbath Sister Jydel May, Tyrus Sakama, and Elder Eli Golies, ha? Happy Sabbath uban sa imong kapikas kinabuhi Sister Myra ug sa tibuok ninyong pamilya. Okay mga igsunan, how does this parable begin?
sa unsa man gisugdan ang sambingay sa bugtong uboy nga Dios, unsa man ang event ang gidescribe diri sa sambingay mahitungod sa kanding ug sa karnero. Always remember nga ang karnero naa sa tuong kamot, ang kanding naa sa walang kamot, mga palanggang igsuon. So unsa man ang event nga di-describe diri walay lain. There is no doubt what this event is. It is about the second coming of our Lord Jesus Christ. Mahitungod ni sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong uboy nga Dios, the Son of Man, ang anak sa tao. Okay, katong nakita sa mga disipulo nga ni Saka, mausad to ang munaog pagbalik, mga pinalanggang igsoon. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. So, ang bugtong uboy nga Dios, He shall come in His glory. And all the holy angels with Him. Kauban niya ang tanang manulunda, walay mabilin sa langit sa mga langit. Kay kauban tanan sa bugtong uboy sa datayin nga munaog, ang bugtong uboy nga Dios, at diri makaigsunan, pero dili siya munaog diri sa yuta, kundi ato lang siyang tagbuon dito sa kahanginan. So ang bugtong uboy nga Dios is sitting on His throne. He is coming as King. He is coming to judge all nations and judge every single person. So pagkahukman ta sa bugtong uboy nga Dios sa matag usa sa ato mga pilanggang igsuon. So this is the time. Mauni ang takna, mauni ang panahon that the sheep and the goats will be separated from each other. Nga ang kanding o karnero magbulag na. So, hangtod sa katapusang adlaw, mag-uban ang trigo o ang bunglayon. Okay? But, o sa gisulti ni Pastor Man, sa kanya siya mensahe, 1 Peter chapter 4, verse 17, judgment starts in the house of God. Ang paghukom mag-una sa balay sa bugtong uboy nga Dios. Why? Because diri kuhaon ng 144,000 sa bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to. Mauni makaigsunan kung imong basahon ang buong konteksto, ang tibuok konteksto diya sa 1 Pedro, naghisgot ni sa mga pagsulay. So ang pagsulay makaigsunan nga makalahutay ta, mao na dining Matthew chapter 24 verse 13. Ang mulahutay sa katapusan mamaluwas. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. So maguna ang paghukom sa panimalay sa bugtong uboy nga Dios. Kaya ang panimalay sa bugtong is mauni ang gasunod sa kasuguan, mauni ang naay testimony sa bugtong uboy nga Dios, walay lain kundi ang Old and New Testament. So, the sheep represents the righteous. Ang karnero, o say girepresenta, matarong na mga tao, good people that will be saved. And the goat, mga kaigsunan, goats represent those that will be lost. Ang kanding nagrepresenta sa mga taong dili maluwas. O sa isulti sa bugtong buhay ng Diyos, ibig ng bugtong at buhay ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Gusto sa bugtong buhay ng Diyos na maluwas unta ang tanang tao, but naamanggoy mo adto in town sa impyerno. Nga naman, because makaigsunan, sometimes gyud ang anak gyud na ipagkarebilde. Am I right or am I wrong? Sakto ba? Diba? So ang anak na ipagkarebilde makaigsunan, ang impyerno wala gihimo para sa mga tao, Uncle George. Ang impyerno gihimo para kay Satanas ug sa iyang mga alipores. Muna giingon diha gitudlo na tanan sa mga sinugo, Father Lahi and Pastor Lahi. Oh, welcome, Elder Ray uban ni Sister Apple, Sister Efrelin. Welcome sa Iligan. Okay, so ginabot. Gi-shoutout na ko, Sister Annalisa Lastimosa o Brother Luchin Marianito. Okay, mao din nag-iba shoutout. Happy Sabbath, ha? So, mga kaigsunan, asa na ganita to? Asa na ta? Tanawa, wala yun mo na minaw. Sa TikTok, Happy Sabbath. Asa na ta? O, naminaw, Sister Elena, palakpakan na to. Nagay times kay nana, kay ang guide sa balang espiritu continuous man. So, nagay mga anak nga rebelde, mga pilanggang igsoon. Okay? But, gusto sa bugtong mo yung tanan, unta, maluwas. Mabitang, mabitang wala panibalik ang bugtong buhing Diyos, kay ikaw yung gipaabot karon. So, the sheep represents the righteous and the good people that will be saved. And the goats represent those that will be lost. We will see this in a minute. Okay? Okay, nagdungan na sila kabutanan. Ang orasa, alas 10 na. But we also know, mga kaisunan, this form,
Mahibala nato na mga kaigsunan ang kamatuuran na ang karnero naa sa tuong kamot sa bugtong buhi ng Diyos o ang mga kanding naa sa walang kamot sa bugtong buhi ng Diyos. So, okay, what does the right hand represent? Isaiah chapter 41 verse 10. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo, Isaiah 41 versikulo 10. Ayaw kahadlo kay ania ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, o buligan ko ikaw, o ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So, say, represent sa tuong kamot, pagkamatarong. Batiyan sa nato, Brother G-Boy, diya sa Cebu. Happy Sabbath, Brother G-Boy. So, the sheep, mga kaigsunan, ano say sheep? Karnero are the righteous ones. They are on the right hand of our Lord Jesus Christ. Iyang gihuptan, ang mga karnero, mga kaigsunan, gihuptan sa bugtong ubuhing nga Diyos sa iyang pagkamatarong. So, it is very interesting to note, mga kaigsunan, that there are minor differences between the sheep and the goat. Although, Uncle George, kung dili ka anad, makita ni mo nga murag parihag naong ang karnero o kanding samot nag-baby pa. Di ba? They say, mga kaigsunan, the easiest way to tell the difference between a sheep and a goat is their tail. Ang dali, ang pinaka-the best nga pamaagi. Okay? At the best nga pamaagi nga mahibalaan nato, mga kaigsunan, unsay kalainan, okay, settle down sa tanan, kay murag na bother kay ko. Saba kay sa akin. Settle down sa, settle down. So, okay na? Happy Sabbath! So, mga pinalanggang igsuon, importante ang topic karon. Bisag ako, ang kaniubos yung nga igsuon, ginote yun ako ni anang planning nga, i-translate man is Tagalog, God willing. Nindot kaya ang topic naghatag sa bugtong mo. Busa, maminaw ta mga pinalanggang igsuon, kaya usahay ran eh. Okay? So, it is very interesting to note. Okay? Ingon sila ang pinakadali nga pamaagi para makita nato ang kalainan sa kanding o sa karnero, mga kaigsunan, pinaagi sa ilahang ikog. Nga naman, unsa di ang ikog di ay makaigsunan sa karnero. Ang ikog sa karnero, mga pinalanggang igsuon, paubos. Ang ikog sa kanding, mga kaigsunan, pataas. So, what does it mean? Ang karnero, mapainob, sanon. Ang kanding, mapag, hitason. Kabalo ka, Uncle George? Ang kanding, bisag ikaw nag-alaga, ana, bisag ikaw nagbantay, ana, sungagon o sungagon ka sa kanding. But ang karnero, makaigsunan, bisag unsay buhato ni mo sa karnero, taman ra sa paghilak ang karnero, dili yun na magbagot-bot. Pero ang kanding, bagot-butan kayo. Diba? Gusto ko sa'yo, unang kalainan, ang dali para ma-identify siya nga kanding dahil ni karnero, pinaagi sa ikog. Ang ikog sa karnero, paubos. Ang ikog sa kanding, pataas. So that's why, ang katawhan, gi-identify na mga karnero sa bugtong ubuhi nga Diyos. Kung panghitason gani ka, dili, gyud ka, karnero. So another couple of differences is that ang goats makaigsunan, ang kanding makaigsunan, always have horns. Ang kanding naagyo na'y sungay kanunay. Di ba? But, ang karnero makaigsunan, usahay, walay sungay. But, ang kanding, naay sungay kanunay. Bisag bata pa, nanay sungay. Samot na mutungtong og 12 years old, diha na magsugod ang sungay og tubo. So bisag ikaw mag-alaga, magaigsunan sa kanding, sungagon og sungagon gyud. Bisag kung sao nimo pakaon na. Bisag di nimo pagutman ang kanding, musungag og musungag yun na kay maog yun na iyahang kinaiyahan. Okay?
So ang karnero makaigsunan ang iyahang balahibo wool. Kabalo mo say wool, kanighimo nga mga sanina. But ang kanding o sa iyaha, buhok. Ha? Kung makita ninyo ang karnero makaigsunan, ginaalutan na siya 6 to 12 months. Para unsay purpose? Para dili sila mainitan. O iwas sa mga parasite na mga issue. That's why, pag abot na sa 6 months to 12 months, ginaalutan na makaigsunan. Di ba, bagong naong napod ang karnero makaigsunan. Kay tungod init, kay mapuno ang ilahang lawas o balahibo. Ha? So whoever makaigsunan, kahibaw ba mo, nga ang kanding o karnero makaigsunan are from the same family group. Gitawag siya og pamilya sa Bovidae. Okay, everyone say Bovidae. Ha? Ang Bovidae makaigsunan apil diha ang baka. Pamilya, subfamily sila, magkapamilya sila makaigsunan. Para sa mga tao makaigsunan nga dili train na ilang mata, samot nag-baby pa ang kanding o karnero maglisod og identify nga naman the same family raman sila. Ha? Lisod kayo apan. Ang kalainan tali niining duha ka grupo mas klaro kay sa miaging duha ka sambingay. Hello. Okay? Ang pulo kabiriin makaigsunan, dili nimo ma-identify. Okay? Dili nimo ma-identify makaigsunan because they were all virgins. Pareho sila mga birhen. Nakaputig biste, nakabitbit og lampara, pareho tanan. Lisod siya i-identify. Lisod siya makita ang kalainan. Ang katupong mga ulipon makaigsunan, nga gibinlan og puntil, talents. Na ay 5, na ay 2, na ay 1. Maglisod po gag-ingon kung kinsa ang dautan og tapulan nga ulipon. But, diri sa sambingay mahitungod sa kanding og karnero, dali ra siyang mailhan nga naman. Ang kanding mga pinalanggang igsuon, musungag man. Ang karnero, obsanon. Palagpakan na ito ang bugtong-buhay nga Diyos. Ha? So, there will be eventual separation, makaigsunan, between the righteous and the unrighteous. Naagyo'y separation. But, nag-ingon ko ninyo kanunay, judgment starts in the house of God. 1 Peter chapter 4 verse 17. Ang paghukom magunas panimalay sa bugtong buhay ng Diyos kay diri kuhaon ng 144,000. Pag abot sa katapusang panahon makaigsunan, paghuman sa gawas, paghuman sa sulod ato na sa gawas. Ang separation makaigsunan sa kanding ug karnero, sa trigo ug bunglayon makaigsunan until the end of time. So, magdungan og tubo, trigo ug bunglayon, ang kanding ug karnero, mag-uban makaigsunan hangtod sa katapusang mga adlaw. Ha? So, apan, unsa man ang nagbulag niining duha ka grupo sa mga tao sa katapusan sa panahon, unsa may nagbulag ani nila. Okay, ang kanding ug karnero parehong naa sa sulod sa iglesia. Okay, kay separate man makaigsunan at the end of time. Pareho makaigsunan nga nagtubo ang trigo ug bunglayon. Pero unsa man ang makapabulag niining duha ka grupo sa mga tao sa katapusan sa panahon. Let's have a look at the sheep first. Unahon na to pagtan-aw ang karnero. Okay? Matthew chapter 25 verse 34 to 40. Gisulti diha makaigsunan, dalay ko ng bugtong buhay nga Diyos. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, kinsa ang tagapagmana o inheritance sa gingharian sa bugtong Diyos katong naa sa iyang tuong kamot. Nga naman, unsa may gibuhat aning karnero makaigsunan nga naa sa tuong kamot sa bugtong buhay nga Diyos. What are the reasons that our Lord Jesus Christ gave His kingdom makaigsunan nga gihatag man niya nga tagapagmana man ta nga inheritance man ta sa iyang gingharian? Unsay gibuhat ani mga karnero? Ang sulti sa bugtong buhay nga Diyos, I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you took me in. You housed me. I was naked and you gave me clothes to wear.
I was sick and you came and visited me. I was in prison and you came and visited me there also. Ako gigutom, gipakaon nimo. Ako nauhaw, gipainom nimo. Ako hubo, gisaninaan nimo. Ako na priso, giduaw nimo. Ako masakiton, giadto nimo. Ako dumuluong, gipasulod nimo. Dangutana ang mga naa sa tuong kamot sa bugtong buhi nga Dios sa mga karnero. Bugtong buhi nga Dios. Sa unsa man nga pamaagi gibuhat ni namo nimo. Sa unsa nga pamaagi nga nakita ka namo nga hubo ka gisaninaan ka namo. Sa unsa nga pamaagi nga gutom ka, gipakaon ka namo. Unsa itubag sa bugtong buhi nga Dios? At the end of time. Kung unsa imong gibuhat sa labing ubos nimo nga ulipon, labing ubos nimo nga igsoon, brother, mausad imong gibuhat diri kanako. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Ha? So, mga kaigsunan, mga siya giingon diha mga pilanggang igsuon. Ha? Kung unsay mong gibuhat sa labing ubos ni mga igsuon, gibuhat sad nimo sa bugtong buhi nga Dios. So, this sounds like community service, doesn't it? Diba? Sounds ni siya nga, komunidad nga nagserbisyo ka sa komunidad. Pasabot, doing good works. Ang pagbuhat o maayong buhat. But notice mga kaigsunan, unsay common anay mga tao mga kaigsunan nga gitabangan sa karnero. There were people in need. Sila ang mga katawhan nga nagkinahanglan og tabang. You see mga kaigsunan, there is a big difference between helping those that are in need and just feeding a friend. Kabalo ka mga pinlanggang ison, lahi, na kalainan sa taong imong gitabangan na kinahanglan jud kaysa sa amiga o amigo sa pamilya nga imong gitabangan. Dunay kalainan mga pinlanggang ison. Katong mga tao nang kinahanglan nang dili mo kaila, it is urgent case. Importante na. Ha? Lahi mga kaigsunan, na ay big difference, na ay comparison nga kaysa mutabang lang ka sa imong amiga o amigo. Unsay isulti sa bugtong buhi nga Dios, kung magpakaon gani mo, ayaw ninyo i-invite ang inyong mga dato nga silingan, inyong pamilya, o inyong mga suod nga higala. Ang inyong pakanon dapat katong mga lame, katong mga bakol, buta, di makalakaw, katong mga kabus, mao dapat to inyong ipakanon. Nga naman, dili man nila masuklian kung unsa imong buhaton sa ilaha mga pilanggang igsuon. Kinsa may mo sukli nimo, kinsa may muhatag nimo ganti kay dili man nila kayang ibalik kung unsa ang imong gibuhat para sa ilaha. Kinsa mo muhatag og ganti? Ang bugtong og buhi nga Dios, mga Dios na pinakabigyaman. Sa palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kay mga pinalanggang igsoon, kung mutabang ka sa imong amiga, mga igsunan murag nagbuhat lang ka og pabor sa ilaha. Kana bitong pagiging hospitable nimo sa imong amiga, mga igsunan, mura na sa naatay sinultihan. You scratch my back, and I'll scratch your back. Pasabot, kung imo kong gamiton sa tika. Makabinipisyo ka nako, makabinipisyo sad ko nimo. So, walay ganti nga ihatag ang bugtong buhi nga Dios. Di ba? Example, gi-invite ka og birthday sa imong amiga. Of course, makaigsunan bilang maghatag po pabor, pag nag-birthday ka, i-invite po di mo siya pabalik. So, bayad na ka. O bayad na siya. So, mga buta, mga taong, mga bakol, mga taong na ay kapansanan, makaigsunan. Imo silang pakanon, wala sila'y mabalik sa imuha kay dili nila kaya, makaigsunan, kay tungod walang-wala sila ang mga taong kabos. So, ang bugtong buhi nga Dios ang mubayad nimo kay dili ganahan ang bugtong buhi nga Dios nga mautangan siya sa imuha. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Di ba? So, ang na-highlight diri walay lain kundi ang buhat. This is something that can be seen very clearly with our own eyes. Okay? Always remember, mga pinalanggang igsoon, mga kingdomites, mga bugtong na anak sa bugtong buhi nga Dios, always remember, it is not that we are saved by works. Dili sa pamaagi nga kita maluwas pinaagi sa buhat makaigsunan, but there is a reason that it is actual physical works. Because works makaigsunan
ang work, ang buhat, are the proof of your faith and the proof of your love to God. If you love me, keep my commandments. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. We are saved by grace through faith. Naluwas ta pinaagi sa grasya sa pagtuo. O gibuhat ta pinaagi sa pagbuhat o maayong mga buhat. So, nagsunod ka sa kasuguan, nagbuhat kag mga maayong butang, it is not because gusto kang maluwas. Okay? Nisunod ka sa kasuguan, nagbuhat kag mga maayong butang because mauni ang trabaho sa mga taong giluwas na sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Ha? Ayaw ko ninyo giingna nga naning kamot mo ang magbuhat mo og maayo para makasulod mo sa langit. Nga naman, Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ingon ang bugtong buhi nga Dios, ako magahatag ninyong espiritu para kamo magasunod sa akong kasuguan. Asa ang credit? Kinsay maghatag og espiritu para makasunod ta siyang kasuguan? Nakayambag sa imong kaluwasan? Wala. Ang imuha, ikaw ang sudlanan sa balaang espiritu. Dautan gani ikaw og pinulungan pasabot ang espiritu nga naa nimo? Dautan. So dili tanang espiritu nga mosulod nimo maayo. Dili tanan espiritu nga mosulod nimo balaan. Magdepende na, makita na ang taong giluwas sa bugtong buhi nga Dios makita sa binuhatan. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, kaning kanding makaigsunan, unsa may nakalainan ani? What sets these people apart from the goats? Unsa may nakabulag aning karnero sa mga kanding? What is the reason makaigsunan that they have this good action? Unsa may rason? 1 John chapter 3 verse 16. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Hesukristo, unang Juan 3:16. Og nahibaluan nato ang gugma pinaagi niini kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato, og kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsuon. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. So, unsa nakalainan? Because of love. Okay? When we understand the love of God, makaigsunan and filled with His love in our hearts, dito na to masabtan. Then, masabtan na to makaigsunan what it means to lay down our lives sa mga taong nakapalibot sa atua, sama sa gibuhat sa bugtong buhi nga Dios nga iyang gisakripisyo iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross. Ang pangutana, gi-expect ba sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan nga magsakripisyo ka pariha sa iyang pagsakripisyo dito sa Kalbaryo sa cross? Mao ba nay gi-expect sa bugtong buhi nga Dios sa matag usa sa atua nga isakripisyo nato atong kinabuhi para sa uban? Of course, makaigsunan di na mao'y punto sa bugtong buhi nga Dios. Okay? So what does this mean? O sa may punto sa bugtong buhi nga Dios? How do we lay down our lives, makaigsunan, for others? Usaw na to pagsakripisyo ang atong kinabuhi para sa ubang tao. Sa unsa man nga pamaagi magpalansang po kada sa Kalbaryo sa cross? Mao man ay punto sa bugtong buhi nga Dios nga lay your lives para sa ubang tao? Nga isakripisyo ni mong kinabuhi para sa bang tao, mao ba na magpalansang kada sa Kalbaryo sa cross? No. Because walay laing perfect and holy, walay laing balaan kundi ang bugtong mo is og syara ang pwedeng mubuhat ana. So unsa man day nga pamaagi? 1 John chapter 3 verse 17 to 18. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios, unang Juan 3:17 paingon sa 18. Apan kung nadunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, o kini siya makakita sa iyang igsuon nga anaa sa kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing, unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundili pinaagi sa buhat o sa tinuoray gayo. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palagpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. When we see our brother in need, mga igsunan, we don't help him, wala na to siya gitabangan. Mura ra na, actually mga igsunan, lahi ang kaluoy sa habag. Unsa man ang kaluoy? Wala kay kaon, luuya sad nimo oy, pero wala kay gibuhat. Useless ang tanan. Naluoy lang ka mga igsunan, taman ra sa baba, pero wala kay gibuhat, wala nimo siya gitagaag pagkaon. Ang habag makaigsunan,
mautong gibuhat sa bugtong buhi nga Dios. Naluoy siya, nasay habag, nga gisakripisyo niya ang kinabuhi para sa tuwa. Basta na kay makita ang luya sa daning tawhana, walay kaon, then labyan ra nimo makaigsunan na taman ra sa dila ang imong kaluoy. Pero ang habag naay buhat kauban. Maunay pasabot sa kaluoy ug sa habag. Ha? Nga tabangan nimo siya. Mao na siya makaigsunan. So, kung dili nato tabangan ang tao nga nagkinahanglan og tabang, then how can we have the love of God dwelling in our hearts? So, saan ang makaigsunan? Ha? Nagpuyo ba ka ang gugma sa bugtong buhi sa atong kasing-kasing? O sa sulti? Dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat ug sa tinuuray gayod. Nganong gibutangan man ug sa tinuuray gayod? Because ang Pharisees, mga pinalanggang igsuon, niingon sila sa pag-ampo, di ba? Kung madumduman mo ang ampo sa Pariseo ug tax collector. Bugtong buhi nga Dios, samahan, dagang salamat, bugtong buhi nga Dios. Ha? Dili ko pareha ng tax collector nga makasasala. Nag-fasting ko twice a week. Ha? Naghatag ko sa mga kabos. Katubang paghatag niya sa kabos, tinud-anay ba to? No. Because naghatag siya sa kabos, kay tungod maotoy required sa law of Moses. Social law. Nga manghatag yun sila sa mga kabos. So, gisunod nila ang kasuguan sa bugtong buhi nga Diyos out of obligation. Dili tungod kay gihigugma nila ang bugtong buhi nga Diyos. When nisulti diri mga kaigsunan, nga dapat ipakita nato pinaagi sa buhat ug sa tinuuray gayod. Dili lang sa panggawas nga magpakaaron ingnon ta kay muratag mga Pariseo ang namakaigsunan. So this is exactly what Matthew chapter 25 is referring to. Mao ni ang gitumbok diri mga kaigsunan sa Matthew chapter 25 verse 35 to 40. Kato mga tao nang inhanglan og tabang makaigsunan. So, ang mga karnero makaigsunan are those that have that love from God. Ang mga karnero dunay paghigugma gikan sa bugtong buhi nga Dios. Okay? Dili mo daot sa iyang isig kataw, dili mo butang-butang sa iyang isig kataw, dili man libak sa iyang isig kataw, dili mang chismis sa iyang isig kataw. So mauni ang mga karnero nga dunay paghigugma gikan sa bugtong buhi nga Dios. Nasabtan sa mga karnero makaigsunan ang labing dako nga gugma sa bugtong buhi nga Dios nga naa kanila. So ilang kasing-kasing na puno sa paghigugma sa mga taong nakapalibot sa ilaha. And love, makaigsunan, is best expressed in sacrifice. Di ba? Tanawa ragon to makaigsunan, kauyab gani ka lalaki, Uncle George. Nagani uyab, Uncle George, ang babay. Layo kayo balay, unyang lalaki mo agi pa og pila ka suba. Maadto lang ang babay. Nagsakripisyo ang lalaki, wala. Di naman may tubag noon. Nagsakripisyo Uncle George, wala. Bahalag pa ako og iro, bahalag pila ka suba ang tabukon. Maadto lang ang iyang gihigugmas kinabuhi. So ang bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, ninaog siya sa pinakaubos nga kahimtang. Gihubo niya yung pagka-Diyos, Pilipos, sa langit sa mga langit, og ninaog siya mismo ang bugtong buhi nga Diyos sa pinakaubos nga kahimtang para lang makaigsunan, mo reach out sa atua o para mahatagan ta sa butang nga dili nato kayang buhaton. Mauni ang kaluwasan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos. So, ang gugma makaigsunan, si Sir Apple o Elder Ray, ang gugma ma-express na siya sa pagsakripisyo. Okay? Self-sacrificial love. O sa ibut puntuan ni makaigsunan, pasabot, mas unahon nimo ang ubang tao kaysa sa imong kaugalingon. Mas unahon nimong hunahunaon ang kalipay sa imong gihigugma kaysa sa imong kaugalingon. Because that is love. Inga na ang gugma makaigsunan. Dili ka mahimong selfish. Kay kung ang bugto mo is ginahuna lang niya ang kaugalingon, wa tay kaluwasan karon. I tell you. But ang ginahuna sa bugtong buhi nga Dios, bisagin ani niya itong mga naw makaigsunan, bisagin ani niya itong mga naw, gibuhat ta sa bugtong buhi nga Dios sumala sa iyang dagway, ug gipakamatyan ta. Dili ta magamit og term nga gipakamatyan kay mura magwalay kabuluhan. Ug gisakripisyo niya ang kinabuhi dato sa Kalbaryo sa cross para aning mga naw nga palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Sama ni. Happy Sabbath from Happy Sabbath Bohol.
Elder Raimundo Warais, Sister Conchita, Brother Fernan, Sister Jenny, Sister Christine, Brad Ray, and Sister Angel. Happy Sabbath kaninyong tanan diha sa Bohol. And, God willing contact lang mo ni Uncle George. Kung sa inyong plano para masabutan na to, God willing. Palakpakan na to ang bugtong buhing Diyos. So, makaigsunan, ang gugma, self-sacrificial love. Hunahunaon mo ang kalipay sa imong isig kataw, imong isakripisyo imong mga personal desires. Gusto kay nako ni pero mas gusto man niya. Gigutom ko. Pero unahan na lang ang uban kaysa nako. Nga na ang self-sacrificial love. Unahon ang ubang tao kaysa ikaw mag-una-una dito kuhag pagkaon. Balagpakan na to ang bugtong buhing Diyos. So, ang bugtong buhing Diyos, just our Lord Jesus Christ sacrificed for us, we should sacrifice for others. Kaya nagsakripisyo ang bugtong buhing Diyos para nato, musakripisyo po ta para sa uban. So, it's not that makaigsunan, the sheep are saved by works. Okay? Always remember, wala naluwas ang karnero pinaagi sa buhat. Pero, ang buhat, nagpakita sa ilang gugma sa bugtong buhing Diyos nga nagkalayo sulod sa ilang kasing-kasing. If you love me, John 14:15, keep my commandments. Palakpakan na to ang bugtong buhing Diyos. So, unsay naa sa karnero? Gugma nga gikan sa bugtong buhing Diyos. Ang Matthew chapter 25 verse 35 to 40. Na kay nakitang gigutom, gipakaon nimo, na uhaw, gipainom nimo, na kay nakitang hubo, gisaninaan nimo, maoto ang naa nga karakter sa karnero. Dili mang libak, dili mang chismis, dili mang daot, dili magbutang-butang. Because ang karnero puno sa gugma sa bugtong buhing nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong buhing nga Dios. So, unsa man po ding kanding? Ang kanding makaigsunan, let's have a look at them. Matthew chapter 25 verse 41 to 46. Okay? Dalay ko na bugtong buhing nga Dios. Then shall he say also unto them on the left hand. Ang karnero nasa tuong kamot sa bugtong is, ang kanding nasa walang kamot sa bugtong buhing ni Diyos. Unsa isulti sa bugtong sa mga kanding? Depart from me. Hawa mo diri. You curse into everlasting fire, prepared for the devil and the angels. So, kinsay gipangandaman sa impyerno? Ang demonyo ug iyang mga alipores. So, unsay gisulti diha makaigsunan? Ang gibuhat sa kanding opposite sa gibuhat sa karnero. Naay taong gigutom gibasagdan nang nimo. Naay taong nauhaw wala nimo gipainom. Naay taong gahubo wala nimo gisasinaan. Naay taong dumuluong wala nimo gipasulod. Naay na ospital wala nimo giduaw. Naay na preso wala nimo giadto. Opposite ang gibuhat sa kanding kumpara sa karnero. Okay? Nya man na sila bugtong buhing Diyos, so sa mga pamaagi nga wala ka na mo gipakaon, nga wala ka na mo gipainom, nga wala ka na mo gisaninaan, wala ka na mo giduaw sa panahon na hospital ka. Unsay tubag sa bugtong buhing Diyos, unsay yung gibuhat sa labing ubos ninyo nga igsuon, nga wala mo'y pakialam, gidaot ninyo, gichismis ninyo, inyong gilibak, inyong butang-butangan, maorasad na inyong gibuhat, diri ka nako. Pahawa mo diri, wala mo nako mailhi. Nga naman, wala sila'y gugma nga gikan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay kusog man mo biay-biay, kusog man makaigsunan mo daot, kusog man makaigsunan mang chismis. So even though nga ang kanding o karnero na ay kapariha makaigsunan, pareho silang family group. Unsa itong family group nila? Bubiday. But they are really opposite. Lahi sila. Ano man, asa sila naglahi? Ang karnero, puno sa gugma. Ang kanding, puno sa pagdumot, kasuko, kaligutot sa ilang mga kasing-kasing. So, maunay, nakaseparate sa kanding o sa karnero, mga pinalanggang igsuon. So, do you know, mga igsunan, that both the sheep and the goat gigamit sa sanctuaryo? Parehong gigamit sa sanctuaryo. Uncle George? Sabat, Kel? Pareho silang gigamit sa sanctuaryo nga naman. In daily sacrifice, mga pinalanggang igsuon.
Sa panahon nga wala paninaog ang bugtong buhi nga Diyos, mga pinalanggang viewers. Sa panahon nga wala paninaog, Uncle George, ang mga Israelita, magbitbit sila og karnero para kapasayloan sa ilang mga sala. Ilang ibutang ilang kamot sa ulo sa karnero, ilang i-confess sa karnero, dili sa mga, kabalo na mo, i-confess nila, tapos, gulgulon ang liog sa karnero, saluron ang dugo, og i-wisik-wisik sa sanktuaryo. Og ang katong karnero, sunugon sa gawas. Og kabalo ka adlaw-adlaw ning gibuhat sa Israelita bago pa ninaog ang bugtong buhi nga Dios. So katong karnero nagforsado to sa anino to siya sa pagabuhaton sa bugtong buhi. Mao bitaw ang bugtong buhi nga Dios nagrepresenta sa karnero, sa kordero. Ha? Tungod tanan gibuhat sa Israelites makaigsunan nagforsado nahimong anino sa pagabuhaton sa bugtong buhi nga Dios. So in daily sacrifice karnero ilang bitbit. Depende kung unsa kadato ang maghala diato. Pwede man po dove kung walay budget. Magdepende. But gigamit sad ang kanding. Kabalo mo asa man ang kanding gigamit? Day of Atonement. Gitawag sa Hebro na Yom Kippur. Mao ni siyang panahon nga ang high priest pareha ni Aaron musulod sa most holy place. Sulod sa isa ka tuig, isa ka beses ra musulod ang high priest sa most holy place. But before siya musulod, kailangan sa niya mag-offer og bull para po sa iyang mga sala. But after that, once a year, Day of Atonement, paglimpyo. Paglimpyo sa sanktuaryo, musulod ang high priest nito. O say bit-bit niya makaisunan, kanding. Duha ka kanding ang pilian. Ang kanding na i-offer sa bugtong ubuhi nga Dios o ang kanding nga nagrepresent sa scapegoat. Ang scapegoat makaigsunan, mauni ang kanding nga padaganon sa wilderness. Nga ang tanang sala sa Israelites sa tibuok tuig, anaa ato nga kanding nga scapegoat, padaganon sa ilang sa wilderness, mangita tug amo og diadto rato mamatay sa wilderness. Ug ang kanding nga nabilin, mao toy ihalad sa bugtong buhi nga Dios. So pareho ang karnero og kanding gigamit sa sanktuaryo. So what does it mean? So it means makaisunan these two groups of people, kanding o karnero, anaa sulod sa iglesia. Pareho nga nagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. Pareho nga ni angkon nga anak sa bugtong ubuhi nga Dios. Pareho nga naasulod simbahan. Diba? So makaigsunan, if the sheep makaigsunan are motivated by love to do these good works, kung ang kaning karnero, ang motivation nila, nga nagbuhat sila maayong butang, tungod kay gihigugma nila ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan, so pasabot ba ani, ang kanding makaigsunan, wala sila paghigugma sa bugtong ubuhi nga Diyos, kay dili manila, wala manila gibuhat, kung unsay gibuhat sa karnero? Mao ba'y punto ani? Yes. Ang ilahang pagkabugtong na anak, ang ilahang pagkamagtutuo sa bugtong istaman rat tumoy sa dila. But, wala sa kasing-kasing. Kasi sulti sa bugtong mo yung Diyos, kamo mga Pariseo, sige mong tanaos balaod, sige mong sunod sa kasuguan, pero kamo mismo dili mo makasulod, wala mo'y lugar sa gingharian. Nganuman, kusog man, muhukom. Kusog man, mandaot. Kusog man, magbutang-butang. Nga naman, tungod kay walay gugma nga ni-penetrate sa ilang kasing-kasing. Ang ilang pagsunod sa kasuguan out of obligation, not for love. Nisunod sila sa kasuguan, dili tungod kay gihigugma nila ang bugtong buhi nga Diyos, kundi tungod kay mauman ang requirement sa kasuguan nga mutabang sila sa mga kabos. But ningon ang bugtong buhi nga Diyos, grabe mo magpasidungog, pero inyong kasing-kasing layo sa akuha. Because, mao na'y problema, being legalistic, na wala kay paghigugma. Romans chapter 13, verse 10, if I'm not mistaken, love is the fulfillment of the law. Ang gugma mo ay katumanan sa kasuguan. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, makaigsunan, unsa may nag-divide sa karnero o sa kanding.
Unsay nag-divide sa unsay dividing line nila mga kaigsunan? Walay lain kundi ang gugma. Ha? Mao ni siya ang dividing line between the sheep and the goats. Ang usa, ang naa sa tuo, naay paghigugma sa bugtong buhi nga Dios. Ang naa sa wala nga mao kanding, wala sila paghigugma sa bugtong buhi nga Dios. Daghan man. Kabalo ka magsunan daghan kog kaila. Grabe mo sunod sa kasuguan. Halos maperpekto na nila ang kasuguan. Ha? Nitahod sila sa bugtong buhi nga Dios, nisimba sila sa adlay papahulay, wala sila nangawat, wala sila nagsaksig bakak, wala sila ano siya tawag na? Gitahod nila ilang ginikanan, wala sila nanapaw, but mga kaigsunan? But ang ilang pinulungan, puno sa pagdumot, puno sa pandaot, puno sa kaligutot, puno sa tanang mga dautan. So pasabot, wala gyud dipenetrate ang gugmas bugtong mo sa ilaha. Nganuman, naa sila'y dunggan ilang sapungan, naa sila'y mata ilang gitabunan nganuman, dili sila ganahan mamaayo sa ilang sakit. Gipagahi nila ilang kasing-kasing. Because of pride. P-R-I-D-E. Unsay ito nga sa pride? Uncle George? Ay. Palagpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? So, how can we have the love of God abiding in our hearts today? So, sa man nga pamaagi, nga aduna tay gugma sa bugtong buhi sa atong kasing-kasing. Galatia 5:22, pakibasa si Sir Sheena. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoong Hesukristo. Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Purihin ang bugtong at buhay na Dios. So what is the fruit of the Holy Spirit? Unsay bunga sa balang Espiritu? It is love. It is joy. It is long-suffering, peace, kalinaw, gentleness, goodness, faith. Diba? Nadumduman ninyo mga kaigsunan? Katong gi-joke ni Pastor Lahi, nga kanunay, nangatawa, mangyod man ni Uncle George, na ay joke si Pastor Lahi, na ay foreigner nga natapakan niya ang tiil sa babae. Dayon, natapakan, Uncle George, dili siya magtingog, gihilak lang niya ang tanan. Natumba niya ang tiil sa babae. Unya, ang babae, sige, hilak, natingalang Amerikano. Uncle George, natingala siya nga, what happened? Yan na ang foreigner sa katong babae nga tumban. Iyang gitudlo iyahang tiil. Yan si Uncle George, pero gahilak siya. Kabalo ka on sinahitabo, Uncle George, gipakaslan siya sa Amerikano. Kay dunay pagpailob. Pero wa kabalo ang Amerikano. Nga di lang siya kabalo mo English. So, mga kaigsunan, mas maayo pang maghilom na lang ka, maalaan pa kag-bright. Tama? Kaysa sabaan kay ka, mahibalaan kung unsa ka mabaw ang imong utok. Correct? So, unsay bunga sa balang espiritu? Makabalo ka makaigsunan nga ang tao, nagpuyo na ang balang espiritu sa iyang kasing-kasing, kay tungod, dunay paghigugma, dunay kalinaw, basta na mangaway niya, sagdaan na lang niya, kay kalinaw man. Dunay pagpailob, dunay pagpaubos, ug labi na, dunay pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. So, if we have the Holy Spirit abiding in our hearts, nga nagpuyo na ang balang espiritu, maangko nato ang gugma sa bugtong ubuhi nga Dios nga magpabilin dinhi sa atong kasing-kasing. Palagpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, which means mga pinalanggang igsuon, if the Holy Spirit is abiding in our hearts, then we will be found doing the works of the sheep. Unsay trabaho sa karnero? Kunaan na ang balang espiritu sa ato ang kasing-kasing, sa atong mga, tama, diba, Bisaya, kasing-kasing? Sa atong kasing-kasing, dapat maatlan ka magaigsunan nga gabuhat o gabuhat sa trabaho sa usa ka karnero. Unsay trabaho sa usa ka karnero? Pagpaubos, pagpailob, paghigugma, pagtabang sa mga kabos, pagsanina sa imong igsuon,
pagpakaon sa mga nanginahanglan, maunay mga trabaho sa karnero. Pero, naay, giingon ang bugtong mo yung Diyos, nga dapat tinud-anay. Ha? Always remember. Kung sulti sa Romans chapter 5, verse 5. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Hesukristo. Roma 5 versikulo 5. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Siyusi mga pilanggang igsoon, ang gahatag sa Espiritu Santo walay lain ang bugtong ug buhi nga Dios. Siya ang gahatag og gugma sa matag usa sa atoa. Okay? Isulti ka na ako gana Ezekiel chapter 36 verse 26-27. Gahatag og bag-ong espiritu ang bugtong mo is bag-ong kasing-kasing aron kita musunod sa kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Busa ang mga tao mag-igsoon maluoy na lang gid in taon ko nila. Nga naman. Maningkamot kog ayo para makasaka ko sa langit sa mga langit. Bisan pag mutulo na ng sipo ni mong singot, bisan pag mutulo na imong dugo diha. Kung pinaagi lang sa imong binuhatan, di ka makasulod. Nga naman, pasabot ba, di na lang tamo buhat? Ang punto na ko dire, ang punto dire, dili ikaw ang hinungdan nganong nakabuhat kag maayo sa imong isig katao. Kundi, tungod sa balaang espiritu nga gibutang sa bugtong ubuhi nga Dios. Always remember that. Aron dili mo manghinambog pagsaka sa langit. Oy, Ginoo, nakasulod ko diri tungod sa akong maayong buhat. Awa na. Pioneering na ka nga mahimo kang si Lucifer. Di ba? So, it is through the Holy Spirit makaigsunan and Him alone. Sa balaang espiritu lang makaigsunan, we can possibly love like our Lord Jesus Christ. Unsa ganitong types of love, Uncle George? Unang gugma, agape love. Ang gugma sa bugtong ubuhi nga Dios sa matag usa sa toa. Ang agape love means unconditional love. Unsa ang gugma sa magtiayon? Eros love. Nay nangutanan ako, kung maabot na sa langit sa malangit, makadumdum pa ba daw siya siyang asawa? Ay lisod po digsuon. Lisod po mang-amnesia ta pag ato dato kinsa ka? Huy, kinsa ka? Wala ko kailan ni Uncle George. Dili nga na, ha? Pagsaka sa langit, sa malangit, mga pinalanggang igsoon, makaila ka kinsa imong mama, makaila ka kinsa imong anak, makaila ka kinsa imong igsoon, makaila ka kinsa imong asawa. Pero, ang wala dito sa langit, sa mga langit, ang eros love. Ang gugma sa magtiayon. So, ang may tabo, ibalik sa original, sa panahon sa tanaman sa Eden. Ha? Nga si Adan og si Eva gauban sila pero wa sila gahunahuna og dautan. Ha? Ingana ang senaryo. Okay? Dili na wala na ikuan to unconditional love, agape love na inaa. So unsa man imong paghigugma para sa imong pamilya? Unsa man nga gugma? Gitawag na siya og philia love. Ha? So daghan ang klase sa gugma, masusama ra pod na nga tulo ang klase sa kaluwasan. Diba? So, balikan nato kano na yung Hebrew and Greek word para dili ta magkalibog-libog. Kay ang pag-translate manggod sa Bisaya o Tagalog na ay mga words nga nawala na. Diba? Bisabat. Okay, mga pilanggang igsuon. So, ang pinaka-central core sa atua makaigsunan ang balaang espiritu. Without the Holy Spirit, ang kaning ato ang pag-alagad karon makaigsunan, mura ni siya og nasa vein lang. Ataw-ataw mga kaigsunan. But you know, mga pilanggang igsuon, unsay naka-interesting diri? Ha? Natun-an nato ang balaang espiritu. May tungod sa previous parable. Kung nakita niyo itong mga mensahe, may tungod sa pulo ka birhen. Matthew chapter 25 verse 1 to 4. Ang pulo ka birhen na ay lampara ug ang lampara na ay oil. Unsa may Bisaya sa oil? Lana. So, ang lampara na ay lana. Ang pulo ka birhen, ang 5 ka buang-buang, walay extra lana. Ang 5 ka bright, na ay extra lana. So, makaisunan, unsa gani ang lana nagrepresent? Holy Spirit. Okay? Holy Spirit makaisunan. So, naay ang lampara, ug ang oil makaisunan, ang lampara, mauni ang balaang kasulatan.
So, ang balaang kasulatan ug ang Holy Spirit mag-uban ng duha. Kay di man mo masabtan ang pulong sa bugtong buhing Dios kung wala gauban ng balaang Espiritu, tama? Pero katong extra langis makaigsunan nga wala sa buang-buang nga 5 ka birhen, maotoy, wala sila experience sa balaang Espiritu. Nga naman, di man sila kabalo mo pasaylo. Dili sila kabalo magpaubos, dili sila kabalo magpailob. Wala sila paghigugma silang isig kataw. Sige silang pandaot, sige silang panchismis, sige silang panlibak. Mauni ang wala sa 5 kabuang-buang. Maunang nipalit sila, pag-ato nila sa gawas, pagbalik nila, sirado na ang pultahan. Niabot na ang groom. Wala lang ng bugtong buhing Diyos. Og nanuktok sila mga pilanggang igsuon. Abrihimi. Kung sa isulti sa bugtong buhing Diyos, depart from me. Hawa mo diri, wala mo na ko mailihi. Ha? Nga naman, wala may relasyon sa bugtong buhing Diyos. Naapay parabol diha makaisunan sa the wise servant versus the wicked servant. Okay? Ang wise servant, ang wise servant makaigsunan naghatag siya pagkaon nga napapanahon. Meat in due season. Nagtudlo sa mahitungod sa pulong sa bugtong buhing Diyos, ang iyang pagtuo was being built. Natukod, uban sa mga naminaw sa iyaha, pinaagi sa pulong sa bugtong buhing Diyos, pinaagi sa balang Espiritu. But makaigsunan, naapoy at sambingay diha may tungod sa talents. Nga nilakaw ang ilang agalo, nagbilig 5, nagbilig 2, nagbilig 1. Pasabot mga pilangga igsuon, dili ta pare-pareha og abilidad sa kinabuhi. Lisod kay mangayo og sakyanan sa bugtong buhing so di ko kabalo mo drive. Di ba? Pwede tunan. Di ba? So lain tag abilidad na ay sa kanta, na ay sa organ, na ay sa mensahe. Lain tag abilidad mga pinalanggang igsuon. So, kaning nga parabol makaigsunan, kaning parabol sa mahitungod sa kanding o sa karnero makaigsunan, dali ra natong ma-identify. Makabalo ka makaigsunan nga kanding na kay tungod ang pinulungan puro daot. If we have the Holy Spirit abiding in our hearts makaigsunan, we will have the love of God abiding there. Diri sa atong kasing-kasing. And the love of God will inspire us to be a blessing to others. Nahimo na ba kang pagpapala? O nahimo na ba kang blessing sa ubang tao? Gishare ba nimo makaigsunan kung unsa ang mga blessings nga nadawat nimo kay nanubra man na gishare ba nimo sa uban? Or gitaguan lang nimo, gitipigan lang nimo makaigsunan? Remember katong sambingay makaigsunan sa usa ka farmer makaigsunan nga daghan siyag naani anang adlaw. Sobra-sobra yang ani. Nya gitan-aw niyang iyang kamalig makaigsunan gamay kay ang bodega. So yang una-una gubuon ko ni tapos ako aning ilisan og dako para magkasa ang tanang naani nako. Og moingon ko sa akong kalag paglipay. Kay naa na kay pagkaon sa pila ka panahon. Unsay gisulti sa bugtong buhing nga Dios atong tawhana? Hoy, buang-buang. Karong gabi una, kuhaon na ko imong kinabuhi. Wala panahuman ang gabi namatay na siya. Tungod kay selfish man siya. Dili man siya mo-share sa iyang mga blessings makaigsunan. So, it is the love of God makaigsunan that will motivate us to sacrifice for others. Tungod sa paghigugma sa bugtong buhing nga Dios nga gibutang niya diri sa matag usa sa atua, mauni ang mag-motivate sa atua. Maghatag natog kadasig nga mutabang ta sa ubang tao makaigsunan. That is how we know if we truly have the Holy Spirit or not. Some people makaigsunan na sila espiritu, but it is not a holy one. Dili siya balaang espiritu, kundi daotang espiritu. Kung daotan kag pinulungan, daotan kag binuhatan, ang espiritu nga naa nimo, daotan usab. Apan, kung maayo kag pinulungan ug maayo kag binuhatan, ang espiritu nga naa nimo, maayo usab. Always remember, isaray mo lingkod sa kasing-kasing. Ang bugtong buhing nga Diyos ba? O si Satanas ba imong palingkuron makaigsunan? But, we need to be very careful that we don't deceive ourselves. Nga dili na to malimbungan atong kaugalingon makaigsunan
pinaagi lang sa pag-anhi diri sa adlawng igpapahulay every Sabat. Sa usaman nga pamaagi malingbungan, kabalo ka makaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Dios is not judging us by just our hearts only. Dili ta pagahukman pinaagi lang sa atong mga kasing-kasing. Ang judgment sa bugtong ubuhi nga Dios is plain and simple and clear to everyone. Ha? We will know makaigsunan sa atong kaugalingon at the end of the day. Kabaluta mismo sa atong kaugalingon makaigsunan kung naa ba tay saving relationship sa atong bugtong ubuhi nga Dios or not. Dili ang pag-anhin nimo sa adlay papahulay naa na kay makaluwas nga relasyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga naman, daghan ang naa sa adlawng igpapahulay nga wala ang presensya dere. Nagunahon na sa ilang kanding itugway pa nila unyang gabi. So kailangan natong i-take makaigsunan ang honest assessment sa atong kinabuhi karon by looking at our works. Dili porket nagasimba ka, so I'm not telling you nga di ka mosimba. But, ang pinaka-importante, ang motibo sa imong kasing-kasing. Naa ka diri sulod simbahan, pero ang presensya, unsa ka akong sudanon unyang gabi unsa ka akong lutuon unyang gabi unsa ka na pod, mo trabaho na pod ko ugma. Wala diri imong presensya, it's useless. Sulod kag simbahan, naminaw ka sa kong live, naminaw ka sa mensahe karon, pero imong hunahuna og kasing-kasing, wala dire, kundi sige kag tan-aw sa orasan. Sa panahon nga moabot ang ikapito nga adlaw, pag-abot sa Biyernes, Sabado na pod. Imbes malipay ka kay magkikipagkita ka sa imong Creator, nibati kag kalaay. Nganuman, dili naman nimo mabuhat ang angay nimong buhatonon. Bawas na po sa sweldo. Bawas sa negosyo. Nga naman makaigsunan, kung magbaligya ka sa adlang papahulay, madato na ka? Girl George? Nga naman kung mo trabaho ka sa adlang ipapahulay, mahimo na kang tag-iya sa kumpanya? Layo pa lang gani idaan, dapat ma-excited ka. Kabalo ka makaigsunan, unang uyab pa lang ninyo, excited kay ka. Unang bautismo, Uncle George, sa iyo kayo, ikaw pa'y pinakauna, pinakasayo sa simbahan. Pero kadugayan, imbis nagkalayo. Diba? Ang pagpakasal, mga kaigsunan, unang stages na honeymoon pa na. Diba, Uncle George? Pag nagpakasal ka, nindot pa kayo na, dili pa kay rough road ang dalan. Kadugayang kasal, daghan nagproblema, daghan na kayo ogwan, kwarta, problema dito. Maupo na sa atong pagpakasal sa bugtong uboy nga Diyos, sa panahon nga na bautismohan ta. Una, dasig kayo ta. Grabe na to kalipay. Pero sa panahon nga kita sulayan, magkahinahinay, tag kalayo sa bugtong uboy nga Diyos. Imbis magkalayo ta, nagkalayo na hinuon ta. Always remember inyong pagtrabaho sa adlaw ipapahulay, di na ninyo ikadato. Dili mo mahimong tag-iyas kumpanya, anak. O inyong pagnegosyo sa adlaw ipapahulay, dili ka mahimong SM, anak. Always remember that, mga pinalanggang ison. I-assess imong kaugalingon o imong kaugalingon karon. At the end of the day, naa ba ko'y saving relationship? Doon na ba ko'y relasyon sa bugtong uboy nga Diyos nga makaluwas? O sige ra ko busy pangita og kwarta para mabuhi ko og akong pamilya? Ikaw nakabalo, ana. Wala ko kabalo sa inyong kasing-kasing. But ikaw mismo, i-assess imong kaugalingon. I-assess imong kaugalingon. So, how do we know if we really love, if we really love or not today? Unsa na to pagkabalo makaigsunan kung naghigugma bagyo ta og wala tay paghigugma karon? It is revealed in our works. Patay ang pagtuo nga walay buhat. Faith without work is dead. Dili man pwede nga gihigugma ti ka. No, Uncle George, no? Si Uncle George, daghan na magyud siya experience sa iyang kaidaron nga 48. Di ba? Niagi na siya paghigugma. Pwede din na Uncle George, musulti lang kag, ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapas sa akong kasing-kasing. Nga wala kay pagabuhaton, di ka muhatag og mga flowers, dili ka mag-effort, pwede din na. Dili pwede na. Musulti gani kag gihigugma ti ka, muana ng babae nga,
patunay sa. Ha? So bilang ang lalaki, magpatunay silang paghigugma, grabing effort. Sa unang panahon, mubugha og kahoy. Musag-ob di ato sa layo kay sa gubanan, magabinan pa. Pero karon makaigsunan, baliktad na. Ang babae na mo adto sa lalaki, maoy manglaba sa sanina. Am I right? Pero si Uncle George sa tanan, siya mamugha. Siya musag-ob. Ug sapod ang gipanguyaban sa babae. So, makita sa buhat makaigsunan kung tinuod ba gyud kang naghigugma sa bugtong buhi nga Dios. It is revealed in our works. Always remember, if you love me, keep my commandments. Di ba? Di man pwede nga, gihigugma ti ka bugtong buhi nga Dios. Di ba? Ana ang bugtong buhi, okay, kay gihigugma man ko nimo, sunda akong kasuguan. Irespeto ang adlong igpapahulay. Pero ay na lang sa bugtong buhi nga Dios, gitaho ti ka, gihigugma ti ka, pero mo trabaho lang kung Sabado. Gihigugma nimo bugtong buhi nga Dios. Pwede di ay na. Sabadong dako, bugtong mo yung Diyos ay kabla ka mo, hata mo ko ikapulog halad. Na ay naghatag dito sa barangay, 5,000 daw. Pila ka dito, pwede day na. Yung na bugtong mo yung Diyos, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. It's either you will hate the one and love the other. Pili lang. So the foundation is our faith and our love for God. Okay? Ang pundasyon mo, ang pagtuog, paghigugma sa bugtong buhi nga Diyos. But the outward revelation of His love, mga kaigsunan, is found in self-sacrificial works. Unsay buot pasabot sa self-sacrificial? Unahon ang ubang tao kaysa sa imong kaugalingon. That is what our Lord Jesus Christ did for us when He died on the cross. Okay? That was the greatest expression, makaigsunan, of His love for each of us. Okay? Mo na gipakita sa tuwa sa bugtong buhi nga Diyos. Ang self-sacrificial work, mga pinalanggang igsuon, mao ni siyang willing kang i-give up imong personal desires, imong comfort, mga igsunan, or even life for the benefit, protection, or greater good of others. Ang pagsakripisyo, mga igsunan, willing kang isurrender ang 5,000 sa adlong papahulay sa paglinya nimo sa barangay para sa bugtong buhi nga Dios. Ang sakripisyo, makaigsunan, isirado nimo imong tindahan sa adlong ipapahulay. Ang sakripisyo, mga pinalanggay igsuon, dili ka magtrabaho sa adlong ipapahulay. Amen? So unsa ang sakripisyo? Let's have a clear understanding, mga kaigsunan, of what sacrifice is really all about. Mauni ang sakripisyo timanin ninyo. You see? When we need to sacrifice something, kung naa ganit ay gusto isakripisyo, mga kaigsunan, unsa may timailhan, nga naa na ka sa sakripisyo nga stage. Unsa timailhan? Sa panahon nga imo nang lingkuran, sa panahon nga imo nang hunahunaon, sa panahon nga ampuan na nimo, naa na ka sa stage sa sakripisyo. Sa panahon nga, ako ba ning ihatag o dili? Muhatag ba ko o dili? Gihuna-huna pagani na nimo. Giampuan pagani na nimo. Pasabot, naa ka sa stage sa pagsakripisyo. Mao na'y pasabot sa pagsakripisyo. Kung mupadayon ba kung alaga ni mabugtong mo o dili? Kung once gani mga pinalanggang igsuon, nga na-involve na imuhang gilingkuran na nimo, giunahuna na nimo, giampuan na nimo sa bugtong buhi nga Diyos, naa na ka sa stage nga pagsakripisyo. Kana bitawng sa time nga mag-struggle ka. That is sacrifice. Kana bitawng makipagbisog ka sa unsay dapat imong buhaton. Sabado mo trabaho ba ka o musimba ka? O di kayo magnegosyo ka, mag-abri kag tindahan, o musimba ka, that is sacrifice, makaigsunan. Sa panahon nga imong iampo na sa bugtong ubuhi nga Diyos. Kana bitaw mo bisita ka sa mga taong naisakit, makaigsunan, nga out sa imong routine, nga wala sa imong daily routine, makaigsunan, that is sacrifice.
You know, mga kaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Diyos did not take His sacrifice on the cross without much consideration. So may buot pasabot. He really struggled. Nagtuo ba na mo, ginana kadali ang pagsakripisyo sa bugtong ubuhi nga Diyos. His humanity really struggled against sacrificing His own life. Ang iyahang kinabuhi, mga kaigsunan, sa katong iyahang pagka-tao, mga kaigsunan, gigutom siya, giuhaw siya, nasakitan siya. Maunay gibati nato, mga kaigsunan, kung sa itong gibati, maunay gibati sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ang iyang pagkatawhano, nag-struggle, naglisod, mga kaigsunan, batok sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ano man, mga kaigsunan, when our Lord Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane, tanaw nato yung struggle. Kung dali ra ba nga gibuhat sa bugtong siyang pagpalansang, tanaw nato, mga kaigsunan, Luke chapter 22 verse 42. Luke chapter 22 verse 42 to 44. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoo sa Kristo. Luke chapter 22 verse 42 to 44. Nag-ingon, Amahan, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Hinuon dili ang akong pagbuot maoy matuman, kun dili ang imo. Og dihay manulunda nga mitungha gikan sa langit. Sa pagpalig-on kaniya, og sa nag-anto siya sa hilabihang kasakit, siya nag-ampo sa labi pa ka mainiton gayod. Og ang iyang singot na nibugok daw apol nga nangatagak sa yuta. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So, bugtong ubuhi nga Diyos, pray this prayer 3 times. Not only once, okay? Natuto yung gibalikan yung mga disipulo nga nakatulog lang. 3 times, mga kaigsunan, in the Garden of Gethsemane. Okay? Nga, hinaot ninyo na bugtong ubuhi nga Diyos, ipalayo ang kupa. What does the cup represents? Symbolizes. Cup means great suffering. Ang kupa, mga kaigsunan, mauni ang pag-aantuson, mauning lutos, pagbiay-biay, pagpalansang sa kalbaryo sa cross. Iyon sa Amahan, pwede ba ipalayo sa ko ang kupa bilang sa iyang pagkatawhanon, mga kaigsunan, ni bati o kahadlok ang bugtong buhi nga Dios. But, sa tumoy-tumoy sa iyang pag-ampo, mga kaigsunan, not my will be done, Lord, but your will. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. So, kabalo ba mo, mga pilangga ingson, He had the power to destroy all those murderers that would come and nail Him to the cross. Naasay gahom, mga kaigsunan, nga kaya niyang pamatyon tanan, mga kaigsunan, nga dili na siya magpalansang sa kalbaryo sa cross. Remember si Peter, sa panahon nga giputla niya, kaning dunggan si Malcolm, mga kaigsunan, o si sulti sa bugtong mo yung Diyos, Pedro, kaya na akong magpanaog og 12 ka legion gikan sa langit sa mga langit. Ang usa ka legion sa Roman soldier, ang gigamit nga term sa bugtong ubuhi nga Dios nga legion gikan sa Roma. Legion means, mga kaigsunan, mao ni mga sundalo, nga ang usa ka legion nga sundalo sa Roma, mga kaigsunan, Roman soldiers, equivalent sa 12,000 ka mga sundalo. So ang gipangayo sa bugtong mo na sa kaya na akong mangayo sa Amahan og 12 ka legion. So 12 times 6, mga kaigsunan, 12 times 6,000 is equals to 72,000 ka mga manulunda ang munaog para lang sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. But, wala na gibuhat sa bugtong buhi nga Diyos because wala siya nag-bypass sa maagian niya. Nga ipalansang siya sa kalbaryo sa cross tungod sa atong mga sala. Andam na mga anghel, mga kaigsunan, nga munaog para luwason ang bugtong buhi nga Diyos. Pero wala niya buhata. Niagi gyud siya og kasakit. Niagi siya og pagbiay-biay, niagi siya og pagdagmal, niagi siya nga gisagpa sa gibutangan og tunok nga korona iyang ulo, gipalansang siya, mga kaigsunan. Pero unsay sulti sa bugtong buhi nga Dios, John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation, but take heart, magmalig-on lang, gidaog na nako ang kalibutan. Ingon ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to. So, he struggled, mga kaigsunan, to allow that all to take place. Okay? Nakipagbisog ang bugtong ubuhi nga Diyos. He was in agony. Agony, mga kaigsunan. He was fighting against that human nature that had no desire to sacrifice. O sa gilabanan sa bugtong ubuhi nga Diyos, ang pagka-selfish sa tao. Mauto iyang gilabanan. Sa iyang pag-ampo palang dan nga ipalayo ang kupa.
nga dili niya gustong maagian, nakipaglaban ang bugtong buhing nga Dios, nakipagbatok ang bugtong buhing nga Dios sa human nature, sa pagkatawhanon, nga ang pagkatawhanon dili gustong magsakripisyo. Mao man gyud ang tao. Di ba? Mahutdan na gani kag sudan, imbis na pa'y taong nagutom, imong kuhaon. Kanang igihan ba? Sigurista kung baga. Di ba? Ingana ang tao. So diri nakipagbisog ang bugtong sa iyang pagkatawhanon. But, idaog na gyapon ang bugtong buhi nga Dios. In what way? Sa panahon nga gisurrender niya iyang kinabuhi sa amahan. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, but our Lord Jesus Christ was filled with love, that heaven-born love for you and for me. And when we have that love and we struggle, okay, but we pray to do right, mga pinlanggang isuon, ang bugtong is magpadala po siya sa iyang mga balaang manulunda para tabangan tang magmalig-on ta mga igsunan to resolve to do which is right, kung unsa man ang tama. But I want you to see mga igsunan, gusto na ko matanawan ninyo unsa nga klase nga pagsakripisyo mga igsunan. Kabalo mo ang pagsakripisyo, it won't come without a struggle. Ang pagsakripisyo mga pinlanggang isuon, dili ni sa moabot nga walay pakigbisog. Ha? You know, many times we think we are struggling to do these good things. Sa panahon nga, unsa man, musimba ko o dili? Musimba ko o dili? Kay mo nahuna mga igsunan, murag, kapoy man. O di na lang ko musimba. So nag-struggle ka mga igsunan, pagpisog ka, para lang mo ato ka sa unlives. Remember, mga minamahal na ko na mga igsuon, mga pinlangga. It's okay to have those feelings. Okay? That's normal. Because, tungod sa atong pagka-human, sinful nature. Ang tao, sa atong pagkatawhanon, igihan, selfish, sigurista, kana na mga batasan, naagyo na nato tungod sa sala nga nisulod mga igsunan. Even our Lord Jesus Christ struggled with these sorts of feelings. But, always remember, do not honor your feelings. Do not honor your emotions. Why? Because if God honors mga igsunan his feelings or his emotions, wala ta nakaangkon og kaluwasan. Always remember that. Ngano man, kung wala niingon ang bugtong buhing nga Dios nga amahan ang imong kabubuton matuman, kung didto lang niya giputol nga ipalayo ang kupa, wa tay kaluwasan karon. Kung iya lang gipamati ang iyang emotion, kung iya lang gipamati iyang pagkatawhanon, wa tay kaluwasan. But makaigsunan, gi-surrender niya tanan sa bugtong buhi nga Dios. Mo nang karon, mga pinlanggang igsoon, nagmadaugon ta kay una nang nidaog ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsa gani ang pagsakripisyo? Ang pagsakripisyo mga pinlanggang igsoon, when you have to really think and consider about it, struggle with it. Kana bitaw nakipagbisog ka, imog yung ginahuna, unsa man eh. Kuhanin ako gikapulo o dili. Mupadayon ko sa bugtong buhi nga Dios o dili. Kana makaigsunan kung giampo nimo, gilingkuran nimo, ginahuna nimo, then sakripisyo na siya. Ha? How about mga pinlanggang igsoon, coming to church early to help set up and get the church ready? Unsa ka mo ani tagsayo sa buntag para motabang ta diri og arrange sa mga bangko ug uban pa. Di ba? Let the Sabbath be the day that you get up the earliest and not the latest. Dapat ang adlaw ipapahulay mao ni ang adlaw nga mumatatag sayo, dili kay pinakadugay ta mo mataog sayo. Pinakadugay ta mo mata. Dapat ang adlaw ipapahulay mga pinalanggang igsuon, mao ni ang adlaw nga dili nato himuong kumon. Kay gipabalaan man is bugtong buhi nga Dios. Mao ning adlaw nga excited ta mo mataog sayo mga adlawon ta para lang makaabot ta sa panahon nga magsugod na ang pagsimba. Inya unsaon man na ang pagbubuo sa panalangin na sa alas 7, alas 8, di ta kadawat. Di ba? Namanggod po tayo sinultian nga pareha ra daw bahin. Kato daw nasa katong nagtrabaho ba, Uncle George? Sayo kay siya.
Kitong ang usa ka pangulo, natagyas sa parasan, sa ubasan, at to siya sa marketplace, nangita sa ukuan. Mutrabaho siyang ubasan. Nasa nakita alas 9, alas 12, alas 3, hangtod alas 5, unya parehang madawag bahin. Di ba? I remember na, ni rason ni Pastor Lahi, ana. Okay ra na, Pastor, kay better late than never. Mas okay ra daw ng late na, kaysa di kita mo abot. Kabalo ka magkaigsunan, wala ta nakita. Walay problema kung tao atong gikumitan, tao atong gisaaran, tao ato ang gialag na buhi. Ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? How about makaigsunan, taking annual leave to serve God? That's sacrifice. Kana bitong mag-leave lang ka kay para magserbisyo kas bugtong ubuhi nga Dios? Sakripisyo yan. Ha? Daghang mga estudyante makaigsunan, muskip sila og klase makaigsunan for many different reason. Para mangawat lag mangga, mangawat og santol, ug uban pa na. Para magdula lag billiard, magdula og basketball. Daghan kayo ang muskip sa classes mga pinanggang igsuon. But, mga youth, when is the last time you skip classes just to serve God? Kanusa ba sa inyong kinabuhi nilib lang ka sa imong trabaho para mutabang lang kag design dito sa event? That's why I'm so thankful sa ato mga Kingdom Youth nga daghan ang nitabang sa pag-design dito sa event. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. That is sacrifice. Ha? Kabalo ka makaigsunan pag naa na bitaw. Igsuon, ato ta dato igsuon. Mutabang tagtog panday. Mutabang tagpapatukod sa simbahan. Ang reason sa mga tao, I am working, I need to study. I have classes or school. Di na ko kaya, na ako'y sakit, na ako'y ikuan. Ha? Kabalo ka mga pinlanggang sunod, ang tinuod nga pagsakripisyo. Ha? True sacrifice is something that we really need to think about it. We really need to pray about it. Ang tinuod nga pagsakripisyo, hunahunaon sa animong daan. Bago ka mo decline sa panawagan sa bugtong mo Diyos, hunahunaas ang daan, ampui sa daan. Kung pinaka-the best yun, pastingan sa animong daan. Bago ka mo decline, bago ka mo balibad, hunahuna asa, mo ni sakripisyo. Basi pag-abot sa bugtong buhi nga Diyos, ingnon ka sa bugtong buhi nga Diyos, tapulan og dautan nga ulipon. Nga naman, daghan man kagrason sa bugtong buhi nga Diyos. Nahimo man tang balaan sa adlaw papahulay ra. Pero, how about the other 6 days? Kumusta ang unom ka adlaw? Ha? Niabot ba sa point nimo makaigsunan? Niabot ba sa point nimo nga ang paghatag nimo ikapulo og halad imo pang ginahuna? Ha? Kana bitawng gahatag ka pero naay guma bitaw nga gusto mo balik nimo? Ha? Niabot ba sa point mga pilanggang igsuon? Kay kana mga kaigsunan, sakripisyo na mga kaigsunan. Ha? Walay tinuod nga pasalig nga walay sakripisyo. Mo na'y tinuod. Ha? And today, ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan is not looking for us to simply be busy with good works. Dili po na to kalimtan ng bugtong ubuhi. Sa kabalo ka na, mga taong ma-appreciate nimo. Uy, maayo magkay ka mo kanta. Nindot magkay kag tingog. Maayo magkay ka mo wali. O sa isulti nimo, ako na good ni. Yan na, abag tinubagan? Uncle George? May yung batakil nga, grabe si Uncle George, oh. Wala pa arthritis. Makadumdum ba sa nahitabo sa unang panahon? Grabe. Nindot pa kay tingog. Mana ba si Uncle George nga, ako na good ni. Mao ba na isulti na to? Kabalo ka makaigsunan, dili malikayan na to, nga naay mga taong mo-appreciate na to, Uncle George. Naay maingon nga, gwapo magay si Uncle George sa ihang kabatanunan. Mana pala, di ka na malikayan. Dili malikayan nga naay mo-appreciate ni mga tao nga nindot kay kagsuot karon. Pero, usay gibuhat ni King Herodes makaigsunan. Sa panahon nga si Herodes, nag-speech siya, nagstorya sa kadaghanang tao makaigsunan. Nindot kay iyahang mensahe. Nindot kay ang gisulti ni King Herodes. Unsay singgit sa mga tao, tingog na sa Dios o dili na tingog sa tao. Tingog sa Dios o dili tingog sa tao. Unsay gibuhat ni Herodes? Gakos niya
ang kadungganan sa tao ug wala niya gibalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay gibuhat sa iya? Gipatay og anghel. Nganuman, di man kabalo mo balik og tanang pagdayeg kadungganan sa bugtong buhi nga Dios. Kabalo ka makaigsunan, naay mga tawo mo appreciate nimo. Ayaw gyud kalimot makaigsunan aron dili ka maparihan Herodes. Ayaw kalimot og balik sa tanang kadungganan sa tanang pagdayeg sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So, ang bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan, He wants our hearts filled full with the love of God. Okay, always remember ha, mga pinalanggang igsuon. Kung gihigugma nimo ang bugtong buhi nga Dios, gihigugma nimo, ayaw pagtrabaho og Sabado. Kung pagnegosyo og Sabado. Kung gigugma nimo ang bugtong Dios, ayaw paglaglaag sa mall sa adlaw ipapahulay. Kung gigugma nimo ang bugtong buhi nga Dios, naghatag og 1 ka kilong bugas og 5,000. Kung gigugma nimo ang bugtong buhi nga Dios, ayaw pagsimba og Dios-Diyosan. Kung gigugma nimo ang bugtong buhi nga Dios, ayaw pagbuhat og imahe. Kung gigugma nimo ang bugtong, kabalo ka magaigsunan, di na ko matingala karon ang mga bata musukol na ginikanan. Why? Because we are living in the last days. An Apostle Paul said na sa katapusang mga adlaw, ang mga bata, mga gahi nagulo. Suguon nimo, unya ra. Sa una sa mga pinalanggang igsuon, usa ra kasitsit sa akong inahan, stilan dagan-dagan dayon mi. Pero mga bata karon mga pinalanggang igsuon, mas ligon pagtuhod kaysa sa ginikanan. Ha? Because we are living in the last days. Nanata sa katapusang adlaw. Nga ang mga bata, wala man ako gilahat tanan, no? But, usually, ang mga bata karon musupak na sa ginikanan. Diba? Pero, unsaon taman mga igsunan, bisag ang mga ginikanan, kana mga ginikanan niyo, supakiro ug supakira man pud na sila mga mama ug papa. Sa una. Kita mismo. Kita na mga anak sa bugtong ubuhi nga Dios, wa ba ta gasupak sa bugtong ubuhi nga Dios? Magrebelde mangani ta, nga naman. Ibaylo manggay na atong bugtong ubuhi nga Dios sa kwarta lang nga 5,000. Ibaylo manggani na ato ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan sa adlaw ipapahulay. Ha? Kay hadlo ka mawalaan ka og kita sa sulod sa isa ka adlaw? Kabalo ka makaigsunan. When we are filled with the Spirit, He will give us a burden for souls. Tagaan gyud ta intawg palasunon sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ka mabalaka nakakaron kung wala kay pagsulay sa imong kinabuhi. Mabalaka nakakaron. Makaingon sila, ngano di ay, kana dayang gasigsimba, maluwas na day mo. Yung mga pilosopo na mga tao mo, di na lang sila musimba. Ano di, ang kanidong pagsimba, makalip, naani sa ikaupat nga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy. And I told you, makaigsunan, na wala ka ni sunod sa kasuguan para maluwas ka. Nisunod ka, kundi giluwas ka. Dato sa panahon nga gipalansang ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ang bugtong buhi nga Dios maghatag siya espiritu sa ato, bala ang espiritu. Okay? He will give us a desire to be a better person. Layo pa lang adlaw ipapahulay, dapat naka-prepare na imong suoton. Di ba, Uncle George? Miyerkules pa lang daan, nakaandam na ka, nga mao niya akong suoton. Dili kay pag-abot sa Sabado, mo pa'y tingkuot nimo sa imong kabinet. Kung usa ra bay nakuot, sang batia, sige, mao okay na ni. Walay problema og mao ra gyud imong sanina. Pero kung daghan pa kag mga wow diha, niya mas presentable pa ka nga mulaag kag SM, mulaag kag Gaisano, kaysa mo atubang sa hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, ang tag-iya sa imong kinabuhi mga kaigsunan, diha ta nagka problema. Nga naman, pag moadto gani gaog pista, moadto gani gag bisag asa ka mulaag, nindot kay presentable kay ka. Pero moadto ka sa adlaw ipapahulay, moatubang ka sa tag-iya sa imong kinabuhi. Unya, pag abot sa Sabado, kung unsay nakuutan nimo, mao ra imong suoton.
Kani ako ang mga kaigsunan dinhi pangasaba, but this is reality. Mga kaigsunan dugay na tas pagtuo, ug dili na pud ginatas atong ininom. Kundi mga gahi na ng mga pagkaon. Dawato na to sakit man ang kamaturan, pero ang kamaturan mao ni ang mag-set free sa atoa. Dili pwede always na lang tang magbibi-bibi mga pinlanggang igsuon. Because we are living in the last days. Maglisod gani kag barog sa ano ipapahulay karon, maglisod sa kag barog sa panahon nga i-impose ng International Sunday Law. I tell you. Karon panoon ka magkat-on makaisunan, sa panahon mo abot ang International Sunday Law, karon kana panon nga panahon nga mobarog ka, magkat-on ka, no. Diri pa lang, gitry na tas bugtong buhi nga Dios nga mobarog ta para sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Sakit man siya pamalundungon. I know. Bisag ako, maigo man sad ko ani kay di man ko perpekto nga tao. Naamang gyud ko'y kasipyatan. Di ba? Pero mao ni siya ang realidad. Daghan nag-ingon, Ginoo, Ginoo. Matthew 7:21 to 23. Ha? Anang mga adlaw ni anang mga adlaw. Ang bugtong po sa gaingon nga daghan magatawag sa kuwag Ginoo, Ginooapan. Ha? Dili makasulod sa gingharian sa langit. Kundi ang makasulod kadto lamang gatuman sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. So, the law of God is the will of God. Unsay kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios, mao ni iyang kasuguan. Ug apil sa iyang kasuguan ang adlong igpapahulay mga pinlanggang igsuon. Mao ni pinaka-heart sa 10 Commandments. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. So, He will change the way makaigsunan pag nana sa tuwang balang ang Espiritu. He will change the way we think, how we organize and prioritize our time. Layo pa lang daan mag-prepare na ka sa imong suoton. Layo pa lang daan ma-excited na ka nga moabot na pud ang Sabado. Kabalo ka magbilar ta sa atong mga uyab, magbilar ta makaigsunan sa ubang mga butang pero dili ta maka bilar sa bugtong ubuhi nga Dios. Magbasa ganit og balang kasulatan 5 ka minuto, taas na tulog na ta. You know, dili. Pero kusog kita magbilar sa ubang butang. Bahalag maabtan tagkadlawon, magsige tag tan-aw sa atong cellphone, magsige tag scroll. Pero pag sa atong bugtong buhi nga Dios mabasa tag balaang kasulatan, walay 5 minutos makaigsunan, tulog na ta, gaduka na ta. Maminaw tas pulong sa bugtong buhi nga Dios, atong mata gapiyong-piyong na. Masabda ra ni si Uncle George kay sa katigulangon naman. Ha? Pero makaigsunan kabalo gani ka nga Sabado pagkauma tulog og sayo. Mao na solusyon diha. Di ba? Kabalo gani ka umabot na ang Sabado ugma God willing, Biyernes pa lang daan di na ka magbilar. Di ba? Nganong inana man ta tungod makaigsunan wala nato giseryoso ang adlong igpapahulay sa bugtong ubuhi nga Dios. Gimahal na to ang bugtong ubuhi nga Dios, tumoy-tumoy lang sa atong mga dila. Ha? Pero pag ang uyab gani nimo na request nimo abti kay ka makaadto. Ha? Mas moingon pa ka sa imong asawa, dili nako kayang mawala ka. Kaysa moingon kas bugtong buhi, dili nako kaya mawala ka bugtong buhi nga Dios. Mas makaingon pa ka sa imong asawa ana. I can't live without you. Maglisod ko ginhawa kung malayo lang ka sa ako Maulaw man sa oxygen ana. Di ba? Tinuod dili. Mas makaingon pa ka sa imong asawa nga dili nako kayang mabuhi kung wala ka. Kaysa sa bugtong buhi sa maingon ka, bugtong buhi sa ayaw ko biyae. Guniti ko sa imong gamahan ng kamot kay dili nako kayang mabuhi kung wala ka. Asa man nato na ginasulti? Sa atong uyab, sa atong asawa. Tama? Mas gimahal pa nimo ang imong uyab, ang imong asawa kumpara sa bugtong mo Diyos. Mas gimahal pa nimo imong pamilya kumpara sa bugtong mo Diyos. Sa isultis bugtong mo Diyos, kung gimahal nimo ang imong asawa, ang imong anak, imong ginikanan, labaw pa sa ako dili ka takos nga musunod kanako. Maulog, kabalo ka, murag sound so, makaingon ka nga hilas ra kayang na mo isulti bitaw ng samot na usually amo ingon ana bitaw no, ang mga lalaki. Dili nako kayang mawala ka. Di ba? Di ba, Elder Ray, no? Dili nako kayang mawala si Apple sa ako
naulaw in taon ang bugtong buhi nga Dios, diri na lang ko anak. Kay murag ang imong gihimong Diyos-Diyosan, always remember ha, ang Diyos-Diyosan kung kinsa tong gimahal nimo labaw pa sa bugtong buhi nga Dios, gihimo nimong Diyos-Diyosan. Ha? Imagine, na ako'y nadumduman ha, pastor pag yun. Tinuod ni. This is true to life story, Uncle George. Pastor lahi gayon ako ani. Lalimang ka ni ingon siya nga, di na ako kayang mabuhig, mawala akong asawa na ako. Masira na as pastor, nahimo pa kang pastor. Wala na dere. Di lang kumusaba. Ayaw intaw mo ginana, magisunan. Kaya wa mo kabalo magkaisunan. Ingon gaya ang balang kasulatan, dapat inyong tubag, yes or no lang. Ay napakapini. Kung biyaan ka di, biyai ko, basta importante, ang bugtong yung silit mo, biyaan ako. Ana, na. Ayaw ko biyaihan. Ayaw ko biyai mahal. Ilisan na to. Bisa ko kumamas ko. Ayaw ko biyai mahal. Kay maglisod yung kong ginawa. Pag muhawa lang ka diha sa pertahan karon, basig dili na ko kayanon. Naulaw in taon ang bugtong buhi nga Diyos. Naulaw in taon ang imong oksijeno. Ha? Dapat makaisunan, lahiuna na nato ang atong perspective sa kinabuhi. Ang asawa o anak ninyo, dili na inyuha. Piyalan lang mo sa bugtong og buhi nga Dios. Dili kay gihimo naman hinuon yung Dios ang inyong pamilya. Ha? Ba't wala ako nagsulti po diri makaigsunan nga talikdan na lang nimo yung pamilya? No. Kay ningon pud ang bugtong og buhi nga Dios, husbands, love your wives. Mga lalaki higugma ang babae, sama sa paghigugma niya sa iyang iglesia. But wala ni sulti ang bugtong buhi nga Dios, mas higugmaan ninyo ang inyong mga asawa kumpara sa ko. Wala sulti sa higugmaan niyo yung asawa. Sama sa paghigugma sa bugtong buhi sa iyang iglesia. Ha? Remember ha, dili oxygen ang imuhang asawa o imong uyab. Ang gahatag nimo gininhawa, ang bugtong og buhi nga Dios. Ay nagsulti nga di na ko kayang mawala ka basig mamatay ko. Ako'y ignon, sige. Ang kami, basulahay, mga bilanggang igsoon. Ha? Kapalo mo, nahigugma man siya nako. Mga naigid sa usahay. Sa nga, mahal, balik na diri sa kwarto kay dili ko kaginhawa. Istorya, ragod na niya, god eh. Ha? Nahilo man. Ha? Nahilo man. Ha? Pareha, Uncle George ba? Uncle George, nagtumo, ani? Grabe ni mo, kwans, babae, makiksunan. Sa kagwapo, ani, oh? Di balik na ko siya pagkabata. Palagpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? So, mga pinlanggang igsuon, ang balaang espiritu, He will give us a different purpose for our lives. Kung imong kinabuhi karon walay direksyon, pasabot, mga igsunan, wala gyud sa imo ang balaang espiritu. Dapat, mga igsunan, mangayo kas bugtong buhi nga Diyos ug giya. So, let us not stop praying when our lamp is full of oil. Dili ta magsalig makaigsunan nga porket makaigsunan kabaluta mo basa og Biblia naa sa tuang balang espiritu muhunong natas pagampo. Dili ta magsalig. Tanawa tong gihimo sa Israelites, Uncle George. Nidaog sila sa Jericho. Unya ang Jericho fortified city, lisod kay lumpagon. Ha? Ang instruction sa bugtong buhi nga Diyos, palibutan nila. With sound of trumpets. Bit-bit nila ang Ark of the Covenant. Gipalibutan nila ang Jericho sa sulod sa unong kaadlaw. Sa ikapitong nga adlaw, ilang gimartsahan, makaisunan 7 times. Og nalumpag ang Jericho tungod sa ilang pagdaig sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, karon kay kumpiyansa naman ang Israelita, og naa pa ni si Akan nga nangawat, niadto sila sa AI. Kaning AI, gamay ra ni siya nga lugar. Kaning AI, gamay ra ni siya nga lungsod. Gipa-ispayan dito, ana man sila, wala ra, gamay ra na. Mura ra nag-iligan kadako. Ang gibuhat ni Joshua kay nangawat po lagi si Akan. Ang sala sa isa, nadamay tanan. So, kay kumpiyansa man sila, wala sila gapadala og daghang mga sundalo. Ang AI, nga gamay man unta ra nga nasod, gamay nga lungsod, napildi pagyud sila tungod sa kumpiyansa. So karon dili ta pa kumpiyansa.
Di porket na nakasaktong dalan sa tabang sa balang espiritu, di na kamuampo. Dili na kamubasag Biblia. Nabitaw nagwali ni mga pastor gildera na, ayaw pa kumpiyansa. Kay kanya-kanya, biyata og magpagsulay sa kinabuhi. Unyag sulayan kag di mo kayanon, madagma ka, di nakakabakod. So dapat, naakay relationship sa bugtong ubuhi nga Diyos. We need to keep praying until our vessels are filled with oil as well. Kinsa man ang sudanan sa balang espiritu? Kita. So, kinahanglan na itong extra oil, makaigsunan. We do not know, makaigsunan, what trials or crises are coming ahead. Wala takabalo kung unsa ang nitagbo aning 2026. Pagtagbo pa lang, pagsulod pa lang sa buwan, gubot na ang Amerika o Venezuela, naapay mayon volcano na nag-alboruto, kalayo na gibuga, naapay Taal volcano nga nibuto gabi minor eruption, daghan pa ang mahitabo mga pinalanggang igsoon. But I know that through our Lord Jesus Christ, we can be more than conquerors. Unsa gani ang more than conquerors? Ha? Murag si Pacquiao ba? Nag-training mga pinalanggang igsoon. Uncle George, Brother Ryan Redoble. Ha? Nag-training si Pacquiao. More than conquerors, Uncle George. Pag-training ni Pacquiao, niagi sa og kapoy, niagi sa og grabe kay nga training pila ka bulan. Pag-abot niya sa ring, gikulata siya, gibunog siya, pero nagmadaogon si Pacquiao. Siya ang conqueror. Nagmadaogon siya. Kinsa ang more than conqueror? Ang iyang asawa na si Jinky. Nga naman, walay gibuhat, pero tanan kita ni Pacquiao na kay Jinky. So, kinsa'y conqueror na to, ang bugtong mo Diyos, nagpalansang sa Kalbaryo sa cross. Kinsa may didawat sa kalawasan nga walay gibuhat? Kita. Mo nang kita, more than conquerors tungod sa bugtong mo Diyos. Palakpakan na to ang bugtong mo Diyos. Ha? Ingon sa Filipos, makaigsunan, I can do all things. So, sa may versikulo, ana? Philippians 4:12. I can do all things through Christ who strengthen me. Ang mabuhat na ko ang mga butang, kay naambugto mo is gahatag o kusog sa ako. So, let us be filled with the fullness of God today. Nga kita makaigsunan that surely we might be found living that life na gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos sa matag usa sa ato nga dapat natong ipamuyo karon makaigsunan. Always remember, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Nalay ko na bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos na pinakalabing gamahanan sa tanan. So, kantahon na ito mga kaigsunan, manindog tang tanan, huwag yatag na ko higayon kay Commander Atsa, Christ called me up. Christ's wondrous mercy, He pardoned me. I was in darkness, but He lightened me. I was a sinner, but He died for me. He is my God, my eternal King. In this world of sin, I am redeemed. If in the dark, Christ called me out. In the shadow of death, You saved my soul. God knows the Spirit who guides my way.
waits for me to come to Him. When I was lost, so when I know that Christ is my God, I give to Him my life and soul. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ goes beyond. In the shadow of death, He saved my soul. God's Holy Spirit who guides my way. He was crowned with gold and died for me. He was despised because of His love for me. The pain He suffered was because of me. He died on the cross to set me free. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ goes beyond. In the shadow of death, You saved my soul. God, Holy Spirit, who guides my way. One more time, sabay-sabay. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ goes beyond. In the shadow of death, He saved my soul. God, Holy Spirit, who guides my way. To God be the glory. Palakpakan nato ang bugtong buhay nga Diyos, mga Diyos, ang mga Kristong pinakalabing gamanan sa tanan. Ang inaot, kumapilang kay Igsoon, kaya mensahe nga ipadala sa bugtong buhay nga Diyos diri sa inyong ubos, nga Igsoon. Dili nato igasakit, kundi ikalipay nato. Because, kung naigo man ka karon sa mensahe, pasabot, gipangga kag-ayos sa bugtong buhay nga Diyos. Ang gusto sa bugtong buhay is, baguhon nato mga Igsunan, ang dagan sa atong kinabuhi, pinaagis bala ang Espiritu. Okay, tanan ta makaigsunan, even me. Okay, naigo po ko makaigsunan. Kamawagay anak ko mga balang kaigsuon nga matranslate ko sa Tagalog, God willing. Okay, mao ni ang kalainan makaigsunan, asa man ka nahisakop, sa karnero o sa kanding. Always remember nga ang karnero dunay paghigugma sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios, dili lang basta sa baba, kundi pati sa sulod sa kasing-kasing. So dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik nato tanan sa bugtong ubuhi nga Dios mga Dios nga mao si Ginoong Kristong pinakalabing gamahanan sa nan. Basahin sa nato ang comment. Brother Quintin Diases, happy Sabbath Sister Deborah Israel sa lahat ng mga patiran saan man kayo ang sulok ng mundo. Brother Golden Ray Kabasag, happy Sabbath day sa inyo tanan. Greetings Davao del Norte, Tagum City. Brother Ken Kabasag, happy Sabbath everyone. Sister Marafel Garupa Cabrito, Guapa Kabasag. Sister Marafel, ingon siya? Tama. Sister Summer Bellhart. Sister Summer from Hong Kong, iyon siya diri. Guilty kaayo ko ani nga topic. Dearest Pastora Deborah Israel, need jud nako usbon akong ways ug akong mas iduol pa ang akong kaugalingon sa Ginoo. Tinuod jud ni nato, tinuod jud need nato mag-sacrifice kung unsa atong mga gusto. Dili nato dapat ibaylo ang adlaw igpapahulay tungod kay ang Sabbath day is holy. Adlaw sa pag-alagad sa Ginoo, adlaw sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Di ba? Kabalo ka makaigsunan. Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good for to those who love God,
pasabot kani nga mensahe dili ni nato ikasubo, ikaguol, but pareha ni Sister Summer Bellheart, kundi mauni ang magpamata sa atua o maghikap sa atong kasing-kasing pinagis malang espiritu nga duna tay baguhon sa atong kinabuhi. Ayaw mahimong komportable na lang ka. Get out of your comfort zone, mga pilanggang igsoon. Dalay ko na bugtong buhay nga Diyos. Okay? Kuya Jojo Yokada, sa aking mahal na kapatid dyan, Brother Ken, kay Sister Mary Rose Remoto Yokada, og sa inyong tibuok pamilya. Happy Sabat kaninyong tanan. Og daghang salamat sa mga nagtanaw karon. Asa man mong dapita. Daghang salamat sa Sister Micaela Maglasang, Brother G-Boy. Og daghang salamat sa inyong tanan. Mother Bing, Neves Bara. Sister Jessa Galiano, daghang salamat sa inyong paglantaw. Niining sa iyong takna sa kabuntagon sa adlaw ng papahulay. So daghang salamat ang tanang pagdaig, ang tanang katungganan, atong ibalik tanan sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Kristong pinakalabing gamhanan sa tanan. Always remember makaigsunan, ingon ni Sister Jessa Galiano, happy Sabat sa tanan, dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios. Hesus Kristo. Daghang salamat. Happy Sabat ka natong tanan. Ato nang ibalik sa atong guwapa o maptikon nga MC. O dasig nga MC.